Kabanata 1526 Malakas ang premonition ni Elliot sa kanyang puso na maaaring ang babaeng ito ang tunay niyang biological mother. Kung ito ay peke, huwag ng manggahas na pumunta sa appraisal center para tasahin ito kasama niya. Mabilis na pumasok ang babae sa bulwagan, matapos makita si Elliot, agad na lumapit sa kanya ang babae. Hello Elliot, my name is Sophia Hertz, hindi ko alam kung nabanggit ba ako ni Nathan sa'yo. Tiningnan ni Elliot ang kanyang mukha, salita sa bawat salita, hindi. Napakaraming babae ang nakipaglaro ni Nathan, at maraming anak sa labas. Paano kaya niya naaalala ang mga pangalan ng mga babaeng iyon? Nagawa niyang palakihin sina Zion at Gwen na isang magandang regalo ng kabaitan. Oo, sobrang dami niyang babae, normal lang na hindi mo ako maalala. Natawa si Sofia sa sarili, dapat ay ayaw mo sa kanya, di ba? Noong hinatulan siya ng kamatayan, hindi mo siya tinulungan. Ayon sa kakayahan mo, gusto mo siyang iligtas, siguradong maliligtas siya. Napakunot ng noo si Elliot sa tanong ni Sofia, hindi ka ba nakatira sa ibang bansa? Pagtataka ni Elliot. Namula ang mukha ni Sofia dahil sa panginginig, ang kanyang mga mata ay kinakabahan at nagigilty. Ako, pagkatapos kong maghinala na ikaw ang anak ko, handa akong suriin ang iyong kalagayan. Gawin muna natin ang appraisal, napatingin si Elliot sa kanya. Napakaganda ng facial features ni Sofia, at makikita na ang ganda niya noong bata pa siya. Hindi alam ni Elliot kung ilang taon na siya ngayon, medyo malalim ang mga kulubat sa kanyang mukha na tila sumasalungat sa mga brand name na damit at big name bag sa kanyang katawan. Sa ilalim ng normal na mga kalagayan, ang mayayamang kababaihan ay handang gumastos ng pera sa pagpapaganda at pagpapanatili. Dala-dala ni Sofia ang bag, ngunit walang bakas ng maintenance sa kanyang mukha. Sumunod si Sofia sa likod ni Elliot para kumuha ng test sample. Di nagtagal pagkatapos kunin ang mga sample, ipinaalam sa kanila ng mga kawani na ang mga resulta ay makukuha sa loob ng halos 3 araw. Magkano itong tseke? Saan ako magbabayad ng bill? Binuksan ni Sofia ang kanyang bag at inilabas ang kanyang mobile phone. Ako na ang magbabayad ng bill. Elliot, nakabayad na ako. Bakas sa mukha ni Sofia ang nahihiyang pamumula, umiwas ang mga mata, handa siyang umiwas muli sa mukha. Nito, hindi ka ba abala? Tapos abala ka kapag lumabas na ang resulta, ipaalam sa akin. Well, nang gawin ni Elliot, napatingin din ito sa kanya, may mga resulta na siya sa isip niya. Ang babaeng nasa harapan niya ay malamang nanay niya. Katulad ni Leila at Avery na magkamukha, kahit walang DNA test, malalaman nilang anak ni Avery si Leila. Kung walang kinalaman si Elliot kay Sofia, paano siya magiging katulad ni Sofia? Pagkalabas ng identification center ay sumakay siya sa kotse. Nagtanong ang driver, "Boss, saan ka pupunta?" Napatingin si Elliot sa bintana ng sasakyan, nakatayo si Sofia sa gilid ng kalsada at tila naghihintay ng taxi. Nang makitang hindi siya sumagot, lumingon ang driver at muling nagtanong, "Boss, uuwi ka na ba?" Si Elliot ay bumalik sa kanyang katinoan, "Huwag kang umuwi." Binuksan ni Elliot ang kanyang mobile phone, tinawagan si Avery, at tinanong kung nasaan siya. "Namimili pa tayo ng damit, umorder ka muna ng restaurant tapos hanapin ka kapag nakabili na tayo ng damit." Sabi ni Avery, "Sige, saan ka bumibili ng damit? Pupunta ako para mag-order ng restaurant na malapit sa iyo." Sinabi sa kanya ni Avery ang lokasyon at nagtanong, "Ano ang naramdaman mo nang makita mo ang babaeng?" Nagsabing siya ang iyong biological na ina. Nag-isip si Elliot ng ilang segundo at sumagot, "Katulad ko siya." Natigilan si Avery. Sinabi ito ni Elliot na nagpapahiwatig na natukoy na niya sa kanyang puso na ang babae ay kanyang ina. "Kukunin mo ba o?" Nag-aalangan na tanong ni Avery. "Hindi ko alam, gulong-gulo ako ngayon, ibang-iba siya kay Nathan, kailangan ko pang pag-isipan ito." Kabanata 1527 Nakilala ni Elliot si Sofia ngayon, at ang maikling pakikipag-ugnayan ng dalawa ay iba sa kanyang naisip. Si Sofia ay parang isang simpleng matandang babae na walang gaanong pakana at talino, lumapit siya sa kanya. Marahil hindi para sa pera, ngunit para sa pagmamahal na iyon. Bata pa lang siya ay ayaw na niya, baka dahil sa puwersahang kinuha siya ni Nathan, o dahil wala itong kakayahan. Nasuportahan siya. Kung hindi siya katulad ni Nathan, hindi siya magkakaroon ng ganoon kalakas na mali siya sa kanya. Sa tanghalian, hindi kinausap ni Elliot si Avery tungkol kay Sofia, hindi na kailangang ipaalam sa bata ang tungkol.
Dito bago lumabas ang mga resulta, pagkatapos ng hapunan, pagdating sa bahay, at umidlip ang dalawang bata, nagsimula silang mag-chat, may litrato ka ba niya? I'm curious, magkamukha ba talaga kayong dalawa? Nagbalat ng orange si Avery at hinati siya sa kalahati, walang litrato niya ngayon, ipinakita sa kanya ni Elliot ang larawan ni Sofia noong bata pa siya, actually, mas obvious sa picture niya noong bata pa siya. Sinulyapan siya ni Avery at agad na tumango, sa isang sulyap, totoo, ang iyong mga mata at ilong ay katulad ng. Sa kanya, well, ibinaba ni Elliot ang telepono at kinain ang mga dalandan na ibinigay niya, pagkatapos kunin ang sample ng pagsubok ngayon, gusto niyang magbayad, ngunit pinigilan ko siya. Okay, ibig sabihin, malamang hindi kanya nakilala para sa pera mo. Hindi ko masabi, ito ay tumatagal ng mahabang panahon upang malaman kung anong uri ng tao ang kabilang. Partido, kinain ni Elliot ang mga dalandan, matamis at maasim ang orange na ito, kung talagang nanay mo si Sofia, at mabuting tao, makikilala mo talaga. Siya, bagamat hindi mo sinasabi, alam kong hinahangad mo ang pagmamahal sa pamilya, makikita mo sa ugali kay Shay, hindi mo man kapatid si Shay, pero dahil sabay tayong lumaki at may damdamin, mas matibay ang relasyong ito kaysa sa relasyon sa dugo. Ang hinahanap ko ay hindi ang mga kamag-anak na lumabas sa kalahati, pinunasan niya ng wet tissue ang mga kamay niya. Well, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, kapag lumabas na ang resulta, kung nanay mo talaga siya, tingnan natin kung ano ang gusto niya, kung gusto kanyang makilala, mabibigyan mo siya ng pagkakataon at mas magkakasundo kayo, sabi ni Avery. Anyway, hindi ka busy ngayon. Si Elliot ay nag-iisip tungkol sa iba pang mga bagay, kumuha si Avery ng isa pang orange mula sa mangkok ng prutas at dahan-dahan itong binalatan. Elliot, ano ang iniisip mo? May dala siyang Hermes bag, ang gaganda rin ng damit niya sa katawan, ipinahayag ni Elliot ang kanyang mga pagdududa, ngunit ang kanyang mga salita at gawa ay sunod Sonyerin, at ang balat sa kanyang mukha ay napakaluwag, kaya't maaaring hindi niya ito aalagaan. Sinuri ni Avery, nako, sumisive siya, siguro medyo natatakot siya sa iyo, ang ilang mga tao bigyang pansin ang pagpapanatili, ang ilang mga tao ay hindi, gayon din, ang balat ng ilang tao ay magiging mas masikip ng kaunti, habang ang balat ng ilang tao ay madaling maluwag kahit gaano pa ito pinapanatili. Well, Elliot, masyado kang maingat, ipinapakita nito na tama ka, she had expectations, unlike Nathan before, naiinis ka sa kanya, wala kang pakialam kung anong damit ang suot niya o kung ano ang balat niya, pumunta kasi sa akin si Nathan at humingi ng pera sa akin, wala si Sofia, mapait na ngumiti si Elliot, bagaman. Hindi ako kapos sa pera, ayaw kong gawing ATM, hahaha, huwag kang mag-alala, walang pwedeng gumamit sa iyo bilang ATM, nais sabihin ni Avery na ang kanyang malakas na personalidad at sa isang mapagmatsyag na personalidad, hindi lamang siya maaaring samantalahin ng mga ordinaryong tao. Tumingin sa kanya si Elliot na may malalim na mga mata, pwede kang maging bata. Avery, medyo naguluhan siya sa biglaang love words nito. Inaantok o hindi, gusto mo bang umidlip? Nakita ni Elliot na natigilan siya kaya iniba niya ang usapan. Isinubo ni Avery ang isang orange sa kanyang bibig, hindi ako masyadong inaantok, siguro nakatulog ako ng sapat kamakailan, gusto kong magtrabaho sa kumpanya sa susunod na Lunes. Walang pagtutol si Elio, matagal na siyang kasama ni Avery sa bahay, Kabanata 1528. Sabi mo nga pala kanina biglang dumilim, nangyari ba ito kamakailan? Itinago ni Elliot ang bagay na ito sa kanyang isipan, ngunit hindi siya nagtanong dahil wala naman itong sinabing katulad sa sumunod na pangyayari. Ngayon ay nagpa siya si Avery na magtrabaho, kaya kailangang tiyakin ni Elliot na ayos lang siya. Hindi lately, masyado sigurong nakakapagod noong nakaraan. Kailangan mo pa ba ng re-examination? Iminungkahi ni Elliot, bakit hindi ka pumunta para sa muling pagsusuri? Sa susunod na Lunes, ani Avery, nagre-examine ako dati, walang problema, hindi ako masyadong mahilig pumunta sa ospital, kahit doktor ako, medyo bawal ako, katulad ng mga ordinaryong tao, as long as walang physical pain, hindi ako pupunta. Sa ospital kung hindi ako pupunta sa ospital, Elliot, ngunit ang ilang mga sakit ay walang sakit sa maagang yugto, tumaas ang kilay ni Avery, oo, ngunit mayroon akong pisikal na pagsusuri bawat taon, nagkaroon kami ng pisikal na pagsusuri sa unang kalahati ng taong ito, at ginawa namin ito ng magkasama. Well, nakahinga ng maluwag si Elliot, gusto mo akong matulog, di ba? Sinulya pa ni Avery ang shopping bag sa mesa at sinabing, matulog ka muna, gusto kong ayusin ang wardrobe ng bata, kung hindi, walang lugar na mapaglagyan ng mga bagong damit.
Wala akong magawa, walang choice si Avery kundi sabihin ang totoo, matulog ka na, kung inaantok ako. Mamaya, matutulog na ako. Sige, tumayo si Elliot mula sa sofa, nag-isip tungkol dito, at nagpas siyang magtanong, ano ang ugali ni Hayden sa akin ngayon, hindi ko siya kinausap tungkol sa iyo, kung hindi siya nagkusa na kausapin ka, natatakot ako na kapag binanggit. Kita sa kanya, baka magrebelde siya, pagkatapos kumain ng dalandan, tumayo na rin si Avery, huwag kang alala, hindi pupunta sa ibang bansa si Hayden, araw-araw kayong magkikita. Sa kaganawahan ni Avery, na-stabilize ang hindi mapakali na mood ni Elliot. Pagkabalik ni Elliot sa kwarto, naglakad si Avery patungo sa kwarto ng bata. Sina Hayden at Leila ay natutulog sa magkahiwalay na kama. Sinabi ni Elliot na kapag ang mga bata ay 10 taong gulang, hayaan silang matulog sa magkakahiwalay na. Silid, tanong ni Avery kay Leila, medyo lumaban naman si Leila. Dahil natulog na si Leila sa kanyang kapatid mula pa noong siya ay bata pa, natagalan sila para suyuin silang matulog sa magkahiwalay na kama, ngunit si Leila ay lumalaki araw-araw, at marahil sa oras na siya ay 10 taong gulang, hindi na niya malalabanan ng tanong na ito. Pumasok si Avery sa kwarto ng mga bata, tulog na ang dalawang bata, nakatulog sila ng napakalalim, binuksan ni Avery ang cabinet at nilabas lahat ng damit sa loob, masyadong mabilis ang paglaki ng dalawa, at halos lahat ng damit na ito ay hindi maisuot, nagdala siya ng mga salansa ng mga damit palabas ng silid. Maraming damit ang nakalagay, kahit ang mga hangtag ay hindi pinuputol. Bukod sa pambili ng damit para sa mga bata, bumibili rin si Tammy ng mga damit para sa mga bata. Matapos bitbitin ang mga damit sa sala, nag-video call siya kay Tammy. Tammy, huwag kang bumili ng damit para sa iyong mga anak sa hinaharap, nakikita mo ang napakaraming bagong damit, at ang mga tag ay hindi pinutol, hindi na masusuot ng dalawa, nanghihinayang sabi ni Avery. Tiningnan ni Tammy ang mga tambak na damit at tumawa, ayaw mo sa akin. Avery, sigurado ka bang ayaw mo sa kanila? Oo, di ba sabi mo hindi pinutol yung mga tag, pero yung mga lumang damit ni na Leila at Hayden ikaw ba? Pwede. Rin I deliver, pagkatapos magkasundo ni na Tammy at June, good mood na sila. Nahihilo si Avery, hindi mo ba binilang ang pagkakaiba ng edad ng anak ko at ng anak mo, halos 10 taon bago maisuot ng iyong anak ang mga damit na ito. Kabanata 1529 Tammy, makalipas ang 10 taon, ayos lang, i-donate mo ito, kung hindi, masyadong sayang ang pagtatapon nito. Well, plano kong lumabas at ayusin ang donasyon, hindi napigilan ni Avery na matawa at sinabing, June umuwi ka na at tumira sa iyo, ano ang reaksyon ng biyenan mo? Sa tingin mo ba ay hindi mapipigilan ng aking biyenan na lumapit sa kanyang pinakamamahal na anak, tumawa? Si Tammy at sinabing, nakalimutan kong sabihin sa'yo kagabi, ang aking biyenan ay hindi pa nakakalabas sa ospital. Nabalitaan kong na-depress si John kahapon, kaya pumunta agad siya sa bahay ko at nagplanong magtanong sa isang guro para tanungin ang kasalanan. Sa harap ng biyenan ko, sinabi ni John na depressed siya, hindi naniniwala ang biyenan ko. Ha, Avery, ha, malamang mas kilala ni Auntie si John, at alam niyang mas optimistic ang personalidad ni John. Well, bumagsak man ang langit, hindi man lulumo si June, matagal ko na siyang nakasama, at hindi pa siya insomnia. Sa tuwing aawayin ko siya, galit na galit ako na hindi ako makatulog, pero sa kama siya natulog ng hindi man lang naapektuhan. Ang tanging pagkakataon na nagkaroon siya ng insomnia ay ang unang pagkakataon na nakausap ko siya. Sabi niya nung hiwalayan siya, hindi raw siya makatulog ng mga oras na iyon, kaya nagpare-reseta siya ng sleeping pill sa doktor. Medyo may sakit ang lalaking ito, kaya pumunta siya sa doktor. Takot na takot siya sa kamatayan. Paano siya ma-depress? Itinama siya ni Avery, ang insomnia at depression ay dalawang magkaibang bagay. Palagay ko pareho lang, ang depresyon ay nagpapakita ng sarili bilang hindi masaya at pesimista, ngunit hanggat ang mga tao ay natutulog ng maayos, ang kanilang espiritu ay hindi mas malala. May katuturan, maraming mga pasyente na may depresyon ang may mga sintomas ng insomnia, inilapag ni Avery ang kanyang cellphone sa mesa, inayos ang kanyang mga damit. Tammy spokenly, eloquently, hindi ba naniniwala ang biyenan ko sa depression ni June? Alam ni June na hindi siya paniniwalaan ng kanyang ina, kaya naghanda siya. Diretso siyang naglabas ng bote ng panggagamot, gamot sa depression. Uminom ka ng gamot sa harap ng mukha mo. Agad na tumingala si Avery sa screen nang marinig niya ito. Talaga bang kinukuha mo ito? Haha, yung vitamin tablet sa bote, hahaha, wala naman siyang depression. Paano ba talaga siya papayag na
Uminom ng ganyang gamot pero hindi alam ng biyenan ko, sa sobrang takot ng aking biyenan ay natigilan siya. Naalala ni Tammy ang eksena kagabi at Ulong, Avery, so nagkasundo na ba kayo ng biyenan mo? Hamupa ang tawa ni Tammy, hindi tayo magkasundo hanggat hindi niya pinipilit si June. Ayos lang, kagabi hinawakan ng biyenan ko si John at umiyak ng matagal, pagkatapos ng pag-iyak, hindi siya kumibo at umalis kasama ang aking biyenan, hindi naman siguro niya pipilitin si June. Avery, mabuti naman, nasaan si Elliot, nasaan ang anak mo, bakit ang tahimik ng bahay mo? Tanong ni Tammy na tutulog sila, hindi ako makatulog, kaya nag-empake ako ng mga damit ng mga bata, nagsasalita si Avery, at lumapit si Mrs. Cooper na may dalang ilang carton. Sabi ni Mrs. Cooper, Avery, magpahinga ka muna, maglilinis ako, ngayon lang nakatulog si Robert. Medyo napagod si Avery kaya tumayo siya, malamang sa matagal na pag-squat, bigla siyang tumayo na nagresulta sa kawalan ng supply ng dugo sa utak, nahihilo ang ulo, at hindi stable ang katawan, mabilis siyang napahawak sa sofa at nakahinga ng maluwag. Avery, ano bang nangyayari sa'yo? Nagmamadaling pumunta si Mrs. Cooper sa tabi niya at nagtanong. Nakita rin ni Tammy na muntik na matamba si Avery, at malakas na nagtanong, Avery, are you okay? I'm fine. Agad na tumayo si Avery at tiningnan ng video call, napatayo na lang ako bigla, kaya medyo nahihilo ako, sabi ni Tammy, are you anemic? Kailangan mong gumawa ng higit pa para sa anemia, ipagluto ka ni Mrs. Cooper ng mas masarap na pagkain.